Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang dilim, umugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Mahal ko, konting panahon na lang. Ang lahat ay mawawala na. Masasanay ka rin sa isang bagong buhay. Magkakaroon ka ng mga alahas, mga damit, mga kotse. Maglalakbay ka sa buong bansa. Ang lahat ay matutuon sa iyo ang pansin at ibibigay lahat ng mga gusto mo. Pati ng ama mo at kapatid ay makikinabang din. Pagkatapos, pwede na tayo magpakasal, mahal ko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Oo, magpapakasal tayo at magsasama habang buhay. Magandang umaga. Magandang umaga, senyorita. Gusto niyo na ba mag-almusal o hantayin niyo pa ang Mag-aantay po ako. Sige po. Bilisan mo dyan, ha? Pinaglalaroan mo kami. Sigurado akong hindi kita magiging problema. Ang tanging inaalala ko ay si Maria Jose. Gawa-gawa mo lang yung pananakot sa amin na ipapakulong kami para mapuwersa siya. Hindi ka na kasi siguro, pero tutulungan mo ko. Ayoko masaktan ka. Pero kahit ayaw ko, kapag wala na akong mapagpipilian, wala akong magagawa, kundi ang gawin yan. Sinubukan kong makabalik siya sa katinuan kagabi at akala ko nga makukumbinsi ko siyang wala na siyang magagawa. Kaya lang, kahit naman sino sa atin, takot makulong. Masyadong matatakotin ang kapatid mo. Kung ang kamatayan ni Alejandro ay pagkakataon lang o isang aksidenteng sinadya, dapat makinabang tayo. Wala kang sasabihin? Kapag sinabi ko na lahat ay mapapa sa atin, kasama ron si Maria Jose, ako, at ikaw din, siyempre. Kailan mo gustong pumunta sa New York para mamili? Good morning. Hindi niyo na kailangan pang tumayo. Napansin kong kilala mo na ang anak ko. Apo, Ezekiel, pakisabing maghain na ng almusal. Ngayon din po, senyora. Si Maria Jose, nandun pa po siya sa kwarto. hayaan muna natin siya makapagpahinga ng matagal-tagal. Kumusta ang pasyente? Mabuti. Ano pong resulta ng x-ray ko? Oo, durog ang isa mong tadyang. Pero ang sugat mo sa ulo ay mababaw lang. Pero pwede rin ito magkaroon ng komplikasyon. At yung likod mo nalamog ng husto. Oo nga. Nararamdaman ko. Hindi ba delikado kung ibabiyahe mo ko pa Merida? Ang gusto ko dumito ka muna ng mga ilang araw para maobserbahan Hindi ka. pwede. Ayoko magtagal dito. Nasa inyo yun kung aakuin niyo ang responsibilidad. Naiintindihan ko. Pwede ko bang matawagan ng pamilya ko? Oo, sir. Hinihintay lang ng District Attorney's Office ang inyong deklarasyon. Hindi. Ang gusto ko makatawag sa bahay namin. Karapatan ko yun. Sige, sir. Kukunin ko lang ang telepono. Salamat. Maria Jose! Maria Jose! Uuwi na ako sa bahay. Kung gusto mo kong tawaging baliw, bahala ka. Ezekiel, nakita mo ba si Bruno? Hindi po, senyorita. Umalis siya pagkatapos kumain. Baka nasa opisina niya.
Si Eric, baka alam niya, itatanong ko na lamang po. Sinong Eric? Isa siya sa mga driver. Ako na. Eric! Eric! Halika sandali. Ano po yun, senyorita? Eric, kailangan makausap ko si Bruno. Importante lang. Ngayon mismo. Dali lang. Bakit, Eric? Gusto raw po kayo makausap ni senyorita Paula. Sabi niya, importante raw. Akin na. Hello? Ano yun, Paula? Nasisiraan na talaga siya. Natatakot ako. Kailangan mong gumawa ng paraan ngayon mismo. Pakiusap kay Eric. Gusto ka raw niya makausap. Hello, sir. Ikuha mo agad ako ng ticket sa eroplano at sabihin mo sa estupidang yan na gumawa ng kahit na anong storya para walang makaalam na wala sa bahay si Maria Jose. Huwag mo siya hayaang makaalis. Sabihan mo rin si Tomas. Dali mo rito ang kotse. Ayan, sige. Inumin na lang po. Okay, tama na po. Doktor. Okay na. Doktor. Akala ko tulog ka na. Hindi, Dok. Salamat. Hello? Sino to? Pasensya na po, mali na dahil ko. Ay, siguro nga nahihilo pa ako. Hindi gumagana ang utak ko. Gusto ko sana ipasiti scan ng iyong ulo hanggat maaari. Okay, sige, Dok. Hello? Ezekiel, ako to. Senyor Alejandro? Kayo po ba yan? At nasa kayo? Saan kayo tumatawag? Nasa langit ba kayo? Nandito ako sa Zarco sa Red Cross Hospital. Pero Senyor Alejandro, inilibing na po kayo ng pamilya niyo. Anong sinabi mo? Nandiyan ba si Mama? Oo po, nandito po. Sandali, tatawagin ko lamang po siya, Senyor. Ngayon din po. Senyora Victoria! Ano ba nangyayari eh? Senyora Victoria! Si Senyor Alejandro. Ay, nasisiraan ka na ba dyan ng ulo? Hindi po, hindi Senyora Victoria. Hindi siya patay, Senyora. Hello? Mama, ako to. Anak ko, mahal ko. Hindi ako makapaniwala. Boses ko ang naririnig niyo. Ayaw pa ng Diyos na umalis ako, Mama. Para ko na siyang anak. Sige, kakausapin ko siya. Victoria? Fernando, Salamat po, Panginoon. si Alejandro, buhay siya. Ano? Nag-usap kami na sa Red Cross Hospital siya sa Zarco. Pinapahanap niya sa'yo si Hernan at sunduin mo raw siya ng helicopter. Malala ba siya? Palagay ko, pero gusto niyang puntahan mo siya kaagad. Oo naman, Victoria. Isa itong milagro. Oo, isang milagro. Sabihin mo kaagad kay Bruno. Ezekiel. Puntahan mo kaagad si Maria Jose at pupuntahan ko naman ang aking anak. Opo, Senyora. Opo, Senyora. Ngayon din po. Senyorita Maria Jose. Senyorita Maria Jose. Natutulog pa siya. Senyorita, kailangan siyang gisingin. Kailangan niya malaman na buhay si Senyor Alejandro. Susunduin na siya sa ospital sa Zarco. Hindi ka ba nagsususpecha ng kahit anuman? Ang alam ko, si Alejandro ay maraming babae, maraming nobya kung ano-ano pa, pero lahat sila mula sa ating mga angkan. Hindi gaya nitong isa. Pati niya sinabi dun sa babae kung sino talaga siya. Ano kayang ginamit niyang gayuma para pakasalan siya ni Alejandro? Hindi kaya buntis siya? Ayokong isipin yan. Tinanong ko yung kapatid niya, sabi hindi naman daw. Pero pwede nagsisinungaling siya. Iisa lang ang dahilan kung ba't si Alejandro ay nagpakasal sa kanya. Siya'y isang simpleng babae lang. Naalala mo na sinabi kong papahiramin ko siya ng damit dahil ang kanyang suot ay isang... Buhay si Alejandro! Buhay siya! Hindi siya namatay sa aksidente! Nakausap ko siya ngayon! Nakausap ko siya!
Nakikiusap ako utang na loob. Oh, sandali lang. Gusto kong lumabas. Pasensya na ma'am, pero pinagpili ni Sir Bruno na dito na lang daw kayo sa loob ng bahay. Sir, palabasin niyo ako. Pasensya na pero sumusunod lang kami. Kailangan ko talagang lumabas. Hindi niyo ako ma'am, naiintindihan, kung gusto sir. niyo, humingi tayo ng pahintulot kay Ma'am Victoria at siya pong bahalang managot kay Sir Bruno. Maria Jose, Paula, pwede bang pumasok? Maria Jose, nandiyan ka ba sa banyo? Okay ka lang ba? Opo, Ma'am Victoria. Maaga pong umalis si Maria Jose ngayong umaga. Nagpatawag po siya sa akin ng taxi at umalis siya. May dala ba siyang maleta? Opo, ma'am. Pati rin si Ma'am Paula gustong umalis kanina at may dala-dala rin siyang maleta. Pero sinabi kong ipinagbili ni Sir Bruno na hindi siya pwedeng umalis. Sa bagay, sinabi sa akin ni Maria Jose na gusto niyang bumalik sa kanyang sariling lugar pero sabi ko magantay-antay lang muna ng konting panahon. Pero ngayong meron na tayo napakagandang balita. Tiyak na babalik siya, Senyora Victoria. Babalik siya. Oo, babalik din siya. Ano po yung magandang balita? Si Alejandro sa biyaya ng Diyos ay hindi patay. Sasabihin ko ito sa lahat mamaya. Salamat, Tomas. Makakaalis ka na. Ezekiel, pakiusap, pakihanap ang inyong Senyorita Paula. Opo, Senyora. Ngayon din po. Bukas yan. Nasa si Maria Jose. Si Maria Jose. Hindi ba nandun siya sa Merida? Dapat sana, pero nakatakas siya. Bakit? Anong nangyari? Isa siyang hangal. Akala niya madali niya akong matatakasan. Ganun pa man, walang sino mang pipigil sa pinag-usapan natin. Wala! Senyorita Paula! Senyorita Paula! Senyorita Paula! Pare. Alejandro, isa itong milagro. Isang milagro. Napakaswerte ko nga. Dinala kita ng ilang mga damit. Salamat. Si Mr. Lombardo sa ngayon ay may memory lapses. May mga bagay na hindi niya maalala. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Mabuti na ngayon. Ang masakit ay ang buo kong katawan pero ayon kay Dr. Jimenez, hindi Ibig delikado. sabihin, maaari na namin siyang iuwi sa Merida. Si Dr. Hernan ay nandun na sa administration office. Tingnan ko kung makakakuha siya ng clearance para siya may labas. Excuse me. Hindi ko makapaniwala ng sinabi sa akin ni Victoria. Na-imagine ko kung paano masusurpresa ang iyong pamilya at ang iyong asawa. Katunayan, nagtataka ko kung bakit inilihim mo ang iyong kasal. Asawa, pare? Naloloko ka na ba? Wala pa akong asawa. Tumigil ka nga sa pagbibiro mo, Alejandro. Ang tinutukoy ko ay si Maria Jose. Maria Jose? Wala Ang akong... totoo nga niya, nakilala na namin siyang lahat. Dumating siya sa iyong bibig. Fernando, naniniwala akong maaaring nakalimutan ko nga ang iba. Pero hindi ko pwedeng makalimutan na may asawa ako. Kailan naman ako ikinasal? Nang araw bago mangyari ang aksidente, sa bahay nila, sa kanyang lugar. Hindi. Hindi yan totoo, Fernando. Pero kung ayaw niya tayo sundin, anong gagawin natin? Wala akong pakialam kung ayaw niya sumunod dahil wala siyang pagpipilian. Hindi ako nakikipaglaro, Mr. Samaniego. Kapag si Maria Jose ay hindi nagpakabait ng mabuti, kayong lahat ay makukulong. Isa pa wala ng panganib, tapos ng mahirap na parte. Baka siya na yan. Hindi siguro. Kung magbabas siya, mamaya pa yung darating. Mrs. Berenice? Ay, Don Pedro.
Ang laking kamalasan. Nalaman ko sa tiyak ko na nakatira sa Merida, Yucatan. Ay, mukhang abala yata kayo. Meron lamang kami... Kaibigan ako ng pamilya. Berenice Jimenez, isang byuda. Si Mrs. Benderici ang may-ari ng tindahan na dati pinagtatrabahuhan ng anak ko si Maria Jose. Tama, isang napakaganda at tapat na dalaga. Nalulungkot ako't namatay ang kanyang asawa. Ay, siya ba ang iyong manugang? Oo. Talaga namang napakagwapo. Totoo nga bang mayaman siya? Labis-labis daw ang pagdadalamhati ni Maria Jose. Kawawa namang bata. Salamat sa lahat, Chucho. Naku, ako nga dapat magpasalamat, sir. Ay, dinala ko nga pala itong relo nyo. Hindi na. Sige na, Chucho. Sa iyo na yan. Diyos na bahala sa inyong kabutihan. Hindi, Chucho. Maraming salamat sa iyo. Hindi ko makakalimutan na iniligtas mo ang buhay ko. Kahit sino gagawin din ang aking ginawa. Tayo na. Naghihintay na sa atin si Dr. Hernan sa helicopter. Sige. Chucho, maraming salamat ulit. Nakahanda ako maglingkod sa'yo. Salamat, Chucho. At ganoon din sa'yo, sir.